Vic Rodriguez urges Marcos to undergo credible drug test. Credible drug test daw. Alam nyo, mga kotsero, matagal naman na natin sinasabi na bakit siya yung magde-demand ng credible drug test? Eh siya nga yung nagpa-drug test nung umpisa. Naalala nyo, nung si Digong may kung ano-anong pinagsasasabi tungkol kay PBBM, nung kandidato pa lang siya. Eh si Digong hoping na maniniwala sa kanya yung taong bayan kasi nasanay eh. Nasanay siyang binubudol mga Pilipino eh. O di, anong nangyari? Siniraan si PBBM para ma-build up, no? Para ma-build up yung kandidato niya. Which is si Bongo. Gusto niya sana yung anak niya, kaso yung anak niya hindi siya pinakinggan. Ang nakakatawa pa, mga kotsero, parang utang na loob pa sa atin utang na loob pa natin kay Sara na binoto natin siya. Utang na loob pa natin kay Sara na binoto natin siya, guys. Saan nakakitang ganun? Di ba yun ang sinasabi nila? Buti nga si Sara hindi tumakbong presidente. Kung tumakbo siyang presidente, di talo na kayo. We. Saan banda? Ulitin ko lang. Hindi nyo nga naipanalo si Bongo sa survey. Hindi nyo nga naipanalo si Mocha. Sinong in-endorse ni Mocha? Si Isko. Hindi nyo nga naipanalo si Isko eh. Tapos sasabihin nyo, marami kayo. Oh, come on. Oh, come on. Ulitin ko lang, ang nagpanalo kay PBBM, mga loyalista, tsaka yung mga neutral. Yung mga neutral. Yung mga walang paki masyado sa politika. Yung ang tinitignan, hindi yung paninira ng ibang kandidato, kung hindi kung ano yung pwedeng idulot ng taong iboboto nila. Oo. Yung mga DDS na bumoto daw, quote-unquote, bumoto daw kay PBBM, nakiride lang kayo kasi si Sara nasa unit team. Masama pa nga loob nyo eh. Huwag nyo sabihin happy kayo nung ginawa yun kasi may mga naririnig akong kwento nung panahon ng kampanya. Sasabihin nila, sana nga tumakbo na lang presidente. Panahon pa to ng kampanya. Sana nga si Sara na lang yung tumakbo ng presidente pero okay na rin, VP muna siya kay PBBM. Ganon. Masama pa loob. Wag ako. Naririnig ko kayo. Lalo na yung mga vlogger nila ngayon. As usual, tayo mag-shoutout sa mga ibigan sa Sendwave! Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na po ay magpadala ng yung mga remittances sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave na wala pong remittance fees. Isang hingahan lang. Para magawa niyo po yan mga kotsero, i-download niyo lang ang Sendwave app, gawa kayo ng account, lagay niyo pa ang account details niyo. Pwede na magpadala sa GCash, Cash Pick up at iba't ibang mga pangko sa Pilipinas. At kapag ginamit niyo po ang promo code na Coach Jared sa inyo pong unang padala ay makakakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya kayo po ay gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Etong si VP, si Vice President Sara Duterte, nakiride sa boto ng mga loyalista, nakiride sa mga boto ng neutral. Tapos, meron pang mga ibang dilawan na gusto rin siyang maging VP. Oo. Kaya may mga Rosa, may mga Isa, kung ano-anong dyan, Sara sa huli. Oo. Pero kasi during that time, bulag pa tayong lahat. Di natin alam, ganito pala ka-weakling si Sara. Kung weak na yung tatay, mas weak yung anak. So ito na nga, nung panahon ng kampanya, si Digong, siniraan si PBBM, tinawag na nagko-cocaine. Although hindi naman rektahan ng sinabi. Hindi naman niya rektahang sinabi na na si Digong daw yung si PBBM daw yung nagko-cocaine. Takot din malibel eh. Takot din malibel yung matanda eh. So, dahil doon, napuwersa. Although hindi po required mga kotsero, hindi po required na magpa-drug test ang mga kandidato. Pero dahil dyan sa intriga na yan, na inumpisahan ni Digong, napilitan ng PBBM na magpa-drug test. Napilitan. Cocaine ang pinagpa-drug test. Tapos marami nagsasabi, bakit cocaine lang? Ganyan. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo. Kasi marami pa kayong kakaining bigas. Papaliwanag ko sa inyo mamayang konti. Kalma lang. Kalma. Baby, kalma. Ngayon, mga kotsero, a couple of years later, nagsalita ngayon doon si Vic Rodriguez.
Yung tao na nagsabi na hindi addict si PBBM, siya ngayon, ang nagsasabi na, "Uy, magpa-drug test ka, yung totoong drug test, yung credible. Hindi yung 2 minutes lang." Oh, tinan yung kabobohan talaga. Yung kabobohan nyo, pinasa nyo kay Maharlika. Ngayon, si Maharlika, yun ang ikinalat. O ngayon, napatunayan kayong mali. Kasi kanina, sa mga hindi nakapanood ng hearing, nagsalita. Nagsalita ang tawag dito. Nagsalita ang St. Luke's. Anong sinabi ng St. Luke's? Bongbong Marcos tested negative for cocaine in 2021. Panoorin natin yung sa St. Luke's. St. Luke's. So head po ako ng drug testing laboratory ng St. Luke's Medical Center, Global City. Social. So yung BGC. 2 minutes and 54 seconds po, kaya po talaga ng drug testing kit. Mabilis pong lumabas yung resulta. Yung mga sinasabi po nilang 5 minutes, yun po yung maximum time na i-allow namin na lumabas yung line ng drug test. Pag lumabas po yung linya, hindi na humawawala yun, negative na kayo. Pero yung naghihintay kayo na mag-a-appear yung linya, hanggang 5 minutes po yung maximum. So we can get, 40 to 50 seconds, may resulta na po. Naalala ko si Morales last week. Ang sabi niya ganito eh. Kailangan natin ng chemist para malaman ang katotohanan dyan. Ay, astang chairman. Kala mo binoto ng taong bayan. Tigas ng mukha. Naghahanap ng chemist. Kailangan chemist na magpapatunay dyan, etc. etc. Marunong ka ba sa doktor? Marunong ka ba sa doktor, Morales? STL? STL? Chemist to. Bobo. Bobo ni Morales. Para nyo na rin sinabi na lahat ng magpapa-pregnancy test kailangan chemist ang titingin. Chemist dapat ang titingin sa mga magpe-pregnancy test, ha? Kailangan chemist. Kung hindi chemist, hindi totoo yan. Langya anong ginagawa ng OB. Langya to si Morales. Tsaka si Morales laging dilat, no? Laging naka... Laging naka ganun. Oo nga po eh. Yun ang nga po sinasabi ko, Your Honor. Laging dilat. Anyway, tuloy natin. 40 to 50 seconds, may resulta na. So yung doubt nila na 2 minutes so fast is not improbable and is not impossible. Correct, sir. Correct? Yes, sir. Okay, we May have the linya answer. ba lumabas, doktora? Good morning po. Please identify yourself. I'm Jereza Reyes, the drug analyst from St. Luke's Medical Center, Global City. So as the analyst po, yes, may lumabas po na line. So sa drug test kit po natin, meron dun yung control line at saka yung line for the drug analyte. So dun po sa resulta, may lalabas po dapat siya talaga na line as negative. Okay. Yes. Negative. So, sorry I keep on pausing. Kasi maski ako nalito, anong ibig niyang sabihin doon? Alam niyo naman mga kotsero, minsan, sa mga Senate hearing, hindi naman yung mga pinakamahuhusay na communicator yun nandyan. So, ako parang nalito din ako. Ano yung ibig niyang sabihin ng control line, testing line, etc. etc. Hindi ko ma-imagine. So, nag-research ako. Ito. Kasi sinabi doon sa hearing na drug test kit ang ginamit. So, meron si Abbott. Ayan o. Si Abbott. Sure Step Urine Drug Test Dip Card. Ito yung ginagamit. By the way, na pang drug test, yung mabilisan, yung 5 minutes. Oo. Ito yun.
Panoorin nyo. Kasi dito ko lang na-realize ko ano ibig nila sabihin eh. SureStep Panoorin natin. Urine Drug Test Dip Card Instructional Video. Instructional video. Welcome to the instructional video on how to use and read the testing results for Okay. the SureStep Urine Drug Test Dip Card product. Oh, This abot. product offers a combination of drug tests, Results in 5 minutes. Ayan results at 5 minutes. Sino uli nagsabi kailangan to 3 oras? Marunong ba kayo sa abot? Sila yung mga chemist na gumawa nito. Ayan results at 5 minutes. No, hindi to ad. Ano to? What do you call this? Instructional video kung paano daw gamitin yung test dip card nila. Anyway, forward na natin dito. Ayan. Dito ko na-imagine actually kung paano siya ginagamit. Yan. first, remove the dip card from the sealed pouch and use it as soon as possible. Okay. Remove the cap from the end of the dip card. Right. With arrows pointing toward the urine specimen, immerse the strips of the dip card vertically in the urine specimen for at least 10 to 15 seconds. Yun lang. 10 to 15 Please make seconds sure lang. to immerse the dip card strips to at least the level of the wavy lines, but not above the arrows on the dip card. Next, replace the cap and place the dip card on a non-absorbent flat surface. Okay. Read the adulteration strip between 3 and 5 minutes. Ilan daw? Ilan lang? Ilan lang daw sabi nung instructional video? Marunong ba kayo kay abot? Ano sabi ni Morales? Hindi, masyado mabilis eh. Kailangan 3 oras yan. Your Honor, masyado mabilis kasi. Parang may ano eh. Kasi Your Honor eh. Your Honor, may white powder substance daw eh. Tuloy natin. By comparing the colors on the adulteration strip to the enclosed color chart. If the results indicate adulteration, do not interpret the drug test results. Either retest the urine or collect another specimen. Read the results at 5 minutes. Do not read results after 10 minutes. Please pay attention to the following points. Okay. 1. Do not touch the test strips Forward when natin ng immersing konti. the dip Ayan, card. ito yung importante. 2. Colored line positive. Ito. After 10, the results. Presumptive positive. A colored line in the control line region, C, but no line in the test line region, T, for a specific drug, indicates a positive result. This indicates that the drug concentration in the urine specimen exceeds the designated cutoff for that specific drug. Ano yung Negative. sinasabi? Wait, pause A natin. color Kapag wala wrong line, ang sabi ni Abbott, pag walang line, positive. Pag walang line. Yun yung sinasabi niya. Pag wala wrong line, positive. Ngayon, kapag nagkaroon ng line, negative. Yun yung sinasabi niya eh. Ito yung control, yung sinasabi ni ate kanina, yung control region. Sa test line region, dapat dito lalabas yung linya. Parang pregnancy test nga, pero baliktad. Baliktad na pregnancy test. So, di ba sa pregnancy test, kapag may line, positive. Dito baliktad. Pag walang line, doon ka magpa-positive. Yun yung sabi ni Abbott. Pag nagka-line, doon ka negative. Diba? So, wag tayo malilito ha. Essentially, para siyang pregnancy test na baliktad. concentration in the urine specimen exceeds the designated cutoff for that specific drug. Negative. Yung A negative. colored line in the control line region, C, and a colored line in the test line region, T. Pag ganito daw, negative sa drugs. Yan. Naiintindihan na ba? At least ngayon, naiintindihan na natin. Kasi kanina, itong explanation ni ate, parang ano yung control, ano yung testing, ano ibig niya sabihin doon? Parang medyo malabo no? Di ba? Hindi natin ma-imagine. At least ngayon, na-imagine na natin kung ano yung itsura niya. Di tuloy ngayon natin itong video. Kaya ko lang talaga ni-research yun para linawin yung parte na yan. So, as the analyst po, yes, may lumabas po na line. So, sa drug test kit po natin, meron dun yung control line at saka yung line for the drug analyte. So, dun po sa resulta, may lalabas po dapat siya talaga na line as negative. Yun, di ba? Yes.
Pag may Negative. line, Yes negative. po. Alright. Will that satisfy everything? Mr. Chairman. Yes, Mr. Chairman. go ahead, Senator Escudero. Permission of Senator Jinggoy. On this point, Dr. Fernandez, and to Ms. Reyes, yung 2 minutes and 54, 57? 54. Ito yung oras na lumipas mula nung inilagay yung sample dun sa makina hanggang lumabas yung resulta. Tama po ba? Sir, hindi po makina. Ito po ay drug test kit na para pong pregnancy test kit or So, para parang ginaganon yung ka na? COVID. Hindi naman po. Idadrop mo lang yung urine sa one Tsura ni Morales. Kamukha nga ni Kokey, no? Kamukha nga niya si Kokey. Bakit ganun? kayo ko na naisip. Kamukha nga niya si Kokey. Ang pagpilyo nyo. Grabe kayo. end. Tapos hihintayin mo na lang siya. So, wala hindi, po makina. hindi ito yung kabuuang proseso ng kinuha yung urine na 2 minutes lang. Yung transaction time po is the specimen collection. So pag abot po nung sample, tapos gagawin na niya. At yung rule ng DOH, hindi pwedeng lumampas ng, Wala pong rule ng DOH. hindi pwedeng mas mabilis kesa, ano yung 5 minutong binabanggit niyo po kanina? Yung drug test kit po na ginagamit namin, hanggang 5 minutes po pwede niyong basahin. Now, see, I remember the press con of then Executive Secretary, no, he was not yet Executive Secretary at that time, he was about to be, Vic Rodriguez. Sabi niya, tinest daw po sa lahat ng uri ng droga. Ano-ano pong klase ng droga tinest o lahat po ba kasama? Kanino po? Kay Yung test po na ginawa ninyo, cocaine lang po ang pinagawa. cocaine lang po ang pinagawa. Opo, Hindi po kasama ang iba. hindi po. Yung resultang yun po ba isinapubliko? Kokey talaga. Itsura niya I saw Kokey it on talaga. GMA, read it on in the papers. The results of the drug test. Is what? If I may Nanggaling answer, po sa amin? if I may answer, Senator Cheese, this was widely publicized in 2021, if I may recall, if my memory serves me right. So it was publicized, ma'am. It didn't come from St. Luke's. It We do came not from know. the person tested. Yes. So, Personally. Mr. Senator Chis, yung drug test na ito na pinag-usapan na ito, yung sinabi ni Executive Secretary Rodriguez, this pertains to the drug test that you made on the former Senator Bongbong Marcos? Yes. Yung ba ibig mong sabihin? Yes. Opo. Yan yun? Opo. So, you said that particularly cocaine ang tinitest ninyo. Why cocaine? Yun po yung hiningi niya Hiningi ni nung pasyente. sinong pasyente? Si Marcos po. President Marcos. Then Senator Marcos. Yun ang gusto niyang hingin about cocaine. yun po lang ang So, hiningi niya. your laboratory is capable of tracing cocaine residues dun sa ihi ng pasyente. Yes po. So, iba yung ginagamit nyo sa cocaine, iba yung ginagamit nyo sa Cebu. Iba rin Iba po. gagamitin ninyo sa marijuana. Am I correct? Opo. Pero kung ako, walk-in lang ako, pupunta ako doon sa iyo, I want a drug test. Anong gagamitin ninyo? Kung ano pong hihingin nyo. Oh, may ganun ba na hingin? Ay, Kasi lahat ng tao dito sa Pilipinas magpa-drug test. Hindi ba nagtatanong na i-test nyo ako sa cocaine? I-test niyo ako sa Cebu? I-test niyo ako sa marijuana? Wala. Pupunta ako sa inyo, magpa-drug test para pag mag-negative, dalhin ko yung dokumento, nag-apply ako ng trabaho. Yun lang naman ang ginagawa natin. Hindi naman kami nagre-request sa inyo ng i-test niyo ako sa cocaine. I-test niyo ako sa Cebu. I-test niyo ako sa marijuana. Galit Hindi, agad? pupunta Bato? ako sa inyo, please, conduct drug test. Oh, negative. Salamat. Dalhin ko ito sa in-applyan ko ng trabaho. Oh, wala ako ha, negative ako. Bakit in-specify na cocaine? Actually, mga kochero. Hindi. Sure ka? usually po Cocaine kasi, ang hiningi ng pasyente ng panahon na yun? Opo. Mr. Chairman. Okay. Mr. Chairman. Ayan, magkasalita na si Cheese. Bago magsalita si Cheese. Buti na lang nandyan si Cheese. Sa totoo lang. Oo. Dito ko, I've never been a fan of Cheese Escudero. Pero dito sa hearing na to, I appreciated
his his line of questioning. Yun na lang, sa line of questioning na lang. Kasi mga kotsero, kung wala si Senator Cheese dito sa hearing na to, I'm sure magkakagulo na naman sa hearing nito ni Senator Bato. May theory pa nga ako eh. Ang theory ko mga kotsero, etong si Senator Cheese, parang siguro na nasiko ng konti nung mga ibang senador. O, let's say for example lang, di ko naman alam kung totoo. Let's say si Senate President, sinabihan si Senator Cheese, Senator, bantayan mo naman to. Kasi may malaki natin dito eh. Napapahiya na tayo, boy. Pakibantayan naman to. Oh. So let me just say that to premise kung ano yung sasabihin kong sunod. Na-appreciate ko yung line of questioning dito ni Senator Cheese kasi na-establish niya kung bakit hindi na kailangan pang magdagdag ng testing ni PBBM during that time. And I'll tell you why. At sa mga tao dito na nagsasabi, bakit cocaine lang, etc., etc. Baka nakakalimutan nyo po, si PBBM ay merong license to own and possess a firearm. Baka nakakalimutan nyo rin po na si PBBM ay merong permit to carry a firearm. At being one, bago po kami makakuha ng license to own and possess a firearm, dinadrug test po kami. Saan po kami dinadrug test? Dinadrug test po kami sa shabu at sa marijuana. At if I'm not mistaken, naalala ko, sinabi ni Vic Rodriguez during this time, kaya nila hiningi sa St. Luke's yung cocaine kasi yun lang, number 1, ang inaakusa kay PBBM. Number 2, si PBBM ay kaka-renew lang ng kanyang license to own and possess a firearm at permit to carry. So, ibig sabihin, na-drug test na siya sa shabu at marijuana. Kaya ako, mga kotsero, na-appreciate ko dito yung line of questioning ni Senator Cheese. Kasi, kung hindi niya nabanggit yon, lalampas lang sa ulo nating lahat yung appreciation doon sa drug test diyan sa cocaine. Si Senator Bato was a PNP chief. PNP chief siya. So dapat alam niya 'yon. Saan ba kumukuha ng lisensya sa baril? 'Di ba sa PNP, Firearms and Explosives Division, office, FEO Firearms and Explosive Office. Doon kami nagpupunta para magpa-renew ng lisensya eh. So dapat alam niya na ang drug testing sa loob ng PNP tungkol sa shabu at tungkol sa marijuana. Kaya hindi na ho siya humingi ng drug test sa shabu at marijuana diyan sa St. Luke's kasi meron na siya sa PNP. Tuloy natin. Tingnan nyo yung line of questioning dito ni Senator Cheese. Kaya na-appreciate ko talaga Senator Cheese dito eh. Thank you. Go ahead, Senator Cheese. Since you're a PNP chief and we have a lot of police officers here, pag nag-a-apply ako para sa LTAP o permit to carry, required po ako mag-drug test. Di po ba? Yung drug test po na nire-require ninyo, yun po ba ay para sa lahat din ng uri ng droga o hindi po? Sino po pwedeng sumagot? Thank you, Your Honor, and good morning to our honorable senators. Yung requirement for drug test, these are one of the requirements for people applying for driver's license, permit to carry firearms, yung ating license to own and possess firearms. Meron din pong required random testing for secondary and collegiate level student. Random testing. Ang tinatanong ko po yung nag-a-apply para sa permit to carry firearms? Yes, kailangan po yan. Kailangan po Lahat po ba ng droga tinetest? Shabu and marijuana po ang edi pag nagko-cocaine ako, apply ako ng lisensya, pwede?
Yun maaaring lang, makalusot po. lulusot. Kasi po, yun po yung, yun po yung To emphasize with the chairman's point, See that? So, for license to carry firearm outside of residence, ang tinetest lang po ng PNP ay shabu at marijuana? Yan po yung predominant. Yes or no, sir? Meaning, apparently there are different tests. Yes or no, sir? Recording in yes, Your progress. Number 2, drug test for driver's license. Ano lang po yung tinetest? Ganun din po. Your shabu Honor, lang. shabu and marijuana, for marijuana. And marijuana. So yan po yung nire-require ng gobyerno sa mga pagkakataong nire-require ang drug test? Yan, kasi po, iba-iba pong reagent na ginagamit dyan eh. At itong shabu and marijuana being the predominant drugs na ginagamit natin, yan po yung marami na tayong reagents. Sir, saan po nakasulat yan? Na shabu and marijuana lang ang test natin? Wala naman po, pero yan po yung practice na ginagamit natin. No, on the part of basis? PIDEA and especially on the part of the Dangerous Drugs Board, you are the part, especially the DDB, which is policy making. I think this fell into the cracks. Sino nagde-determine yung bumibili ng testing kits? Where is the policy coming from? Bakit sino nag-decide at nagsabing marijuana lamang at shabu? Meron pong dalawang test na ginagawa eh, yung screening and yung confirmatory. Pag nag-positive po yung sa first screening, ito po yung isa subject for confirmatory at Sir, dito po malalaman. Sir, I agree, sir, but my question is, Not responsive. where is it written na pag drug test required by government, whether for driver's license or for permit to carry firearm outside of residence, you only test for these two prohibited drugs? San po nakasulat yon? Sino nagbaba ng polisiyang yon? Wala. Sino nagdesisyon po nun? DDB. O nagkataon lang? Nakasanayan lang? Wala pong ganung policy. Ganun lang, yan lang po yung Way of life lang. ginagawa. Siguro po dahil sa additional expenses kung gagamit pa ng reagent. Pero yun nga po, doon sa secondary testing po, doon sa confirmatory testing, dito po malalaman kung anong drugs yung na-detect doon sa initial screening. Perhaps there is another gap the good chairman and the committee can look into, Mr. Chairman. Why is it that it's only only the tests for shabu and marijuana is being used? Because clearly shabu and marijuana would be called the poor man's addictive drug, while cocaine would be the richer man's addictive drug. So kahit pala sa testing, pinapaboran yung mayaman kumpara sa mahirap. Di ba dapat kung nagtitest tayo, gaya ng sinabi ni Senator Bato, lahat na. But the point I'm driving at, Mr. Chairman, is kung ang gobyerno na Pati ba naman sa drug testing, pinapaboran mayayaman? Kasi sabi ko sa inyo, mga kotsero, ako am not a fan of Cheese Escudero. Pero at least dito sa hearing na to, I appreciated the line of questioning. Kasi malinaw malinaw kasi yung direksyon. Alam mo kung saan siya papunta. Alam mo yung gusto niyang sabihin. Alam mo rin kung ano yung hinihingi niya. Hindi katulad kay Bato, dinadaan sa galit. Sinigawan pa yung doktora ng taga St. Luke's. Tapos natawa ako dito kanina, narinig ko si Bongo. In-insert na naman sa kwentuhan si Digong. For some reason, hindi ko naiintindihan bakit niya lagi pinapasok si Digong sa kwentuhan. Buisit. Hindi naman pinag-uusapan si Digong. So yun. So at least dito sa hearing na to, medyo mas organized, mas malinaw yung direction kasi si Senator Cheese nagbibigay linaw sa mga issue. Buti na lang. namimili ng kung anong droga ang itetest. Lalo naman siguro kung yung individual na magpapatest, kung anong babayaran niya. And I remember that time, I think this test was done in November. And issues were being raised with then candidate Bongbong Marcos that these issues were raised to against him. That allegedly he was a cocaine user. And that's why at that time they conducted these tests to answer in light of the political perhaps weather at that time, the issues being raised against him, although there is no legal requirement for a candidate to do a drug test. That was attempted at some point in time in our history to require a drug test. But the Supreme Court unfortunately struck it down as an additional requirement for elective office, which is not allowed.
under the Constitution. Unfortunately, sana nga ni-require yun, Wala pero kasi sa requirement hindi. yun. Sabi ng Korte Suprema, hindi pwede. Bawal talaga. Applying a higher standard, a less stricter standard insofar as running for Yung problema talaga yun dyan sa ano yung limitation ng Constitution. Kasi the principle behind it yung sa election is dapat open to everyone. Kapag ikaw ay tatakbo bilang isang public official, dapat it's open to everyone at walang limitasyon sa kahit sino. Mayaman, mahirap, adik o hindi. Ganon. Ang limitasyon mo lang is kung meron kang history of committing a crime. Yun lang dapat ang limitasyon mo. And of course, citizenship and age. Yun lang ang limitation. But even education nga, di ba? Kahit tignan nyo yung constitution natin regarding the election of a president or any public official. Wala kayong makikitang dyan, educational requirement. Basta read and write. Okay na yun. Kasi nga it's deemed to be it's supposed to be open. Election should be open to everyone. Kaya sinasabi ni Senator Cheese na in-attempt yan at one time kaso hindi pinayagan ng Supreme Court. Bakit? Kasi nga yun, limitation kasi ng Constitution yun. Basta read write lang, okay na. Filipino citizen of age, read and write. Yun na. Tapos yung may mga addition lang na konti for congressmen, of course dapat nandun ka sa resident ka ng distrito mo. Tapos district where you're running in, and of course pati sa mga senators. Very minimal lang ang requirements. It's really to open up nga the election system sa mga Pilipino. But anyway, so tama yung sinasabi ni Senator Cheese. Dapat kung nakakalampas nga ang cocaine sa sa LTO, and when I say LTO, Land Transportation Office, pag kukuha ka ng driver's license, kasi yun din pala sa LTO. Ano lang din, shabu, tsaka marijuana, kasi yun daw ang pinaka-common. Kaso, meron ka mga Pilipino na gumagamit ng cocaine, merong iba na gumagamit ng ecstasy, may iba pang, di ba? Although, sabi nila, kapag nag-positive ka na sa isa, most probably, user ka na rin ng lahat. Yan, tuloy natin. That was attempted at some point in time in our history to require a drug test. But the Supreme Court unfortunately struck it down as an additional requirement for elective office, which is not allowed under the Constitution. Unfortunately, sana nga ni-require yun, pero hindi. Sabi ng Korte Suprema, hindi pwede. Applying a higher standard, a less stricter standard insofar as running for public office is concerned. So I guess that answers the query of the chairman, and that reveals a loophole too insofar as the drug testing rules of the Philippine National Police, the PIDEA, and the DDB is concerned. Thank you, Mr. Chair. Malinaw na. Malinaw na. Ha? Okay na ba? Yun ang huling statement ni Senator Cheese. Malinaw na ba? Okay na ba? Siguro naman nalinawan na yung chairman tungkol sa drug issue. Which again, mga kotsero, dapat nga hindi pinag-usapan tong drug issue na to. Alam niyo kung bakit? It's not even part of the PIDEA leaks. It's not part of the PIDEA leaks. Bakit lang po pinag-usapan yan? Pinag-usapan lang yan dahil eto nga si Senator Bato, laging nadidiktahan kung ano yung hearing niya, nadidiktahan ni Morales. Na-raise kasi ito nung previous hearing last week. Next week, by the way, ila-livestream natin yung buong hearing kasi thank God, wala na akong klase nun. Hindi ko na kailangan magbasa-basa. Kasi nung previous hearing na ni-livestream din natin, ganun nga, sinabi niya na, ni-raise niya yung issue na, eto nga, may mga questions pa tungkol sa bakit ganito, bakit ang bilis ng drug test, etc. At that point, mga kotsero, kung talagang nagmo-monitor si Senator Bato ng kanyang mga gawain dyan sa hearing, he could have mentioned na, that's an issue for another hearing, not this one. Ang pag-uusapan natin dito ay PIDEA leaks, and that is beyond the PIDEA leaks. Lampas na yan sa PIDEA leaks eh. Tulad nun, yung CCTV, mamaya, hindi natin papanoorin yung CCTV. Pero mapapanood natin sa balita. Yung CCTV. Pinag-usapan din sa hearing kanina. It's not even necessary. Hindi na kailangan yun doon sa hearing.
Kasi it's not germane to the topic. Pero bakit ni-raise? Bakit pinag-usapan? Kasi ni-raise na naman ni Morales na meron daw tawag dito, humihilot sa kanya na wag na magsalita, tumahimik na lang kasi kung hindi raw papatayin siya, etc. etc. So it seems si Senator Bato is not even in control of his own hearing. Nagsalita na ang St. Luke's. Siguro naman mas mahusay ang St. Luke's sa ating lahat pagdating doon sa drug testing. Bakit? Kasi sila yung gumawa. Hindi dahil mas alam nila. Well, mas alam din nila kasi sila yung doktor. But at the same time, sila yung gumawa. They have personal knowledge of how the drug test was taken. They have personal knowledge of the materials used for the drug testing. They have personal knowledge of the different nandun na yung materials, tools and everything. They have personal knowledge of the transaction that happened because of that drug testing. Pero syempre, hindi pa rin happy ang mga Duterte Balahura supporters. Bakit? Bumida si PBBM. Luminis ang pangalan eh. Luminis ang pangalan ni PBBM eh. Hindi pwede yan. Hindi pwede malinis ang pangalan ni Bongbong Marcos. Kailangan siya madumi. Kasi mag-i-end sa tres pa tayo. Kaya tingnan nyo ha. Pagkatapos ng hearing kanina, kanino siya ngayon nakasampa? Noong isang araw, kay Maharlo ka. Ngayon naman, kay Asoka Hari. Roque. Kay Hari Asoroke. Asoroke. Kanina doon naman siya nakasampa. Imagine, sasampa sila doon sa mga tao, sa mga grupo na maikinig sa kanila. Of course, may maikinig sa kanila yung mga yun. Audience niya yun eh. Yun yung market niya eh. Tapos doon niya ipagtatanggol yung sarili niya, doon siya magsasalita. Kasi bakit? Kasi walang kukontra sa kanya eh. Walang kukontra sa kanya. Dito nga sa hearing na to eh. I've never seen Senator Bato more biased in any hearing than today. Alam ko na medyo bias na siya before nung mga nakaraan. Pero dito, ibang level yung bias niya. Nagalit siya kay Picoy. Konti na lang i-contempt niya si Picoy. Konti na lang. Gabuhok na lang, i-contempt niya si Picoy. Pero itong si Morales na aktual na binastos ang senador, wala siyang contempt. Ni hindi pinagalitan. Imagine. Yung Picoy, yung umamin na binola lang niya yung si Morales na kunyari may papatay sa kanya, kunyari magbabayad sa kanya. Nagalit si Bato. Galit na galit. Tapos yung sinabi ni Picoy na maglalabas po akong dokumento para maniwala po kayo sa akin. Ang sabi, hindi. Pag-aaralan muna namin yan. Ayaw ipalabas yung dokumento. Bakit? Baka ma-incriminate yung tao niya. Tapos, nung itong si Morales, binastos talaga ng harapan yung isang senador. Anong sinabi niya? Pinagsabihan lang, umuulitin yan. Ganyan. Yung isa, konti na lang, i-contempt, ikulong mismo sa Senado, yung isa. Etong Morales, ay wala. Ni slap on the wrist, wala eh. Pinagsabihan lang, huwag mong kasalita ng ganyan. Ginagawa lang niya yung trabaho niya. I've never seen him more biased than today. Ito yung pinaka-bias niya so far. Medyo bias na siya nung nakaraan, pero medyo parang medyo tame pa yung bias niya nung mga nakaraan. Pero ngayon, iba. Iba yung ngayon. But anyway, so ngayon, one issue resolved. Actually, ilang issue yung ni-raise nila. Itong sa drug test, yung CCTV, authenticity ng PIDEA leaks, at saka yung identity nung tawag dito, nung confidential witness. Oo. 4 yan. So nasagot na yung isa, itong sa drug test. Nasopla na yung mga Duterte supporters. Nasopla ni Cheese. O ngayon, nagsalita ang taga St. Luke's. 2 to 5 minutes. Sinong napahiya? Ako ba? Hindi. Patubong mo na siyang bayag ka.
Anyway. Paano na, mga Duterte Balahura supporters? Paano na? Debunk na yung drugs, ano nyo, yung drug testing drama nyo. Debunk na. Wala na. Wala nang sisegunda pa dyan. Ano na? So mga kutsera, maraming po salamat sa inyo patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Right? Bye everyone. See you next time. Bye. Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?